Okay, magandang gabi po muli sa ating lahat. Amen. Amen. Salamat po sa Diyos sa ating mga memory verses. Tunay na kay buti po ng ating Diyos sa lahat ng ating po mga talata. Reflection po natin sa lahat ng ating mensahe, no? Kung paano po natin tanggapin ang salita ng Panginoon, kung paano po natin ilapat sa ating mga buhay ang salita din ng Diyos. Ano? So it's not meant, sabi nga, ang salita ng Panginoon upang itanim lang natin sa ating isip. Kundi ito'y magpaalala sa atin, ito ay makita sa atin. May pamuhay natin dahil ito po ang nais ng ating Panginoon. Okay? So salamat po sa ating Diyos. So ngayon po mga kapatid, ay dadako na po tayo sa atin pong exhortation at nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa panibago pong pagkakataon para pong maghatid ng kanya pong salita. So, samahan niyo po ako sa ating series once again. So, Galatians chapter 5 verses 22 and 23 and 2 Thessalonians chapter 1 verse 11. Isang bunga ng Espiritu muli ang ating pong matutunghayan sa gabing ito. Galatia, Kabanata 5, talata 22 hanggang 23 at ikalawang Tesalonika, Kabanata 1, talata 11. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. In 2 Thessalonians chapter 1, verse 11, to this end, we always pray for you that our God may make you worthy of His calling and may fulfill every resolve for good and every work of faith by His power. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po o Diyos muli sa gabing ito. Salamat po sa pagkakataon na inyo pong pinagkalob sa amin, na muli po kaming palakasin, ituwid ng inyo pong salita sa katotohanan patungkol sa bunga ng Espiritu. Na hindi lamang ito magpaalala sa amin na meron po kaming Santong Espiritu na nagbibigay paalala sa amin patungkol sa amin pong kaligtasan. Kundi dahil nasa amin ang Santong Espiritu, hindi makita sa amin ang mga katangiang nabanggit, Panginoon, sa inyo pong salita. Kaya ikaw po ang manguna sa lahat ng ito, O Diyos, mula sa iyo pong tagapagsalita. Patuloy niyo pong itago lamang sa likod ng iyo pong kabanalan. Hindi po ito mabahiran ang anumang mula sa akin, kundi pawang sa inyo po lamang magmula ang lahat at magbalik sa iyo ng kapurihan at kaluguran, Panginoon. Kung paano po namin tatanggapin at kung paano din po namin susundin ang inyo pong mga salita. At sa bawat isa na maaabot ng iyo pong salita, pagpalain niyo din po, Diyos, ng karunungan at patuloy po sa buhay namin, ito po ang makikita, Panginoon, sapagkat kami ay inyo pong lingkod na sumusunod sa iyo. Purihin ka, Ama, sa lahat ng ito sa pangalan ng inyo pong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang ating Panginoon. At ang katangian po or virtue na matutunghayan po natin ngayon pong gabi, so tayo po ay nasa pang-apat. So fourth, fruit or virtue na mula po sa Santong Espiritu. And that is what we call goodness o kabutihan. So last time, ang ating pong tinalakay is about faithfulness o ang katapatan na hindi maaring wala sa isang Kristiyano dahil tayo po ay tinawag na mga katiwala ng Diyos, lingkod ng Diyos, at hindi maaaring ang isang lingkod ng Diyos ay hindi matapat sa kanyang Panginoon, hindi matapat sa kanyang amo, o sa kanyang pinaglilingkurang tao. In some cases, but here, sa ating pong buhay, bilang mananampalataya, so, ang Panginoong Hesus po ang ating pinaglilingkuran. Ngayon naman po, mga kapatid, ang ating pong matutunghayan ay ang isa pang bunga ng Espiritu at ito po ang tinatawag po nating kabutihan. So, mula po sa konsepto ng tao na likas po siyang mabuti. Yan. So, tayo po'y hinango ng Diyos patungo sa isang bagong buhay na hindi lamang po tinuturuan tayong sa isang bagong pamumuhay na mabuti, kundi
Hindi maaari na isang tao po na nakilala sa Panginoong Hesus ay hindi gumagawa ng mabuti o hindi siya kinakikitaan ng mga katangiang mabuti. So bilang isang bagong mananampalataya kay Kristo, para sa atin, ang konsepto pa rin ba natin ng kabutihan ay ang paggawa ng mabuti o ang tinatawag nating work-based, di ba, na kaligtasan. So hindi po yan ang kaligtasan. So tayo po iniligtas ng Panginoon sa gawa ni Kristo at kung matatandaan po natin sa aklat ng Efeso Kabanata 2, talata 10, so we are created in good works or for good works beforehand. So tayo po ay nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So hindi po likas na mabuti ang isang tao, bagamat may kakayanan siyang gumawa ng mabuti. Subalit, ang kabutihan ay isang katangian na taglay po ng isang binagong tao o ng isang binagong Kristiyano. So again, sabi po dito, bilang isang bagong nilalang o bilang isang bagong mananampalataya kay Kristo, ang konsepto pa rin ba natin pagdating sa salitang kabutihan ay katulad ng konsepto ng isang wala sa Panginoon. Na siya'y gumagawa lang ng mabuti, so to be morally, kung to be moral lang, o maging moral na tao lamang ang pagiging mabuti. So hindi po ito ang kabutihan na makikita po natin sa salita ng Panginoon. Dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi nangangahulugan, sabi dito, it doesn't necessarily mean being good. Ang paggawa ng mabuti ay maaaring kayang gawin din ng isang taong ang kanyang puso ay hindi tama sa Diyos. So, it's not, kumbaga, aright sa Diyos, ang kanyang puso. May kakayahan din siyang gumawa ng mabuti. Pero, sa atin, na mga tinawag ng Panginoon, sa atin, na mga iniligtas mula sa kamatayang walang hanggan, ang kabutihan ay hindi ho isang titulo lamang. Ang kabutihan ay hindi lamang isang nameplate na kadugtong o kasama ng ating pagiging isang Kristiyano. Kundi ito po ay isang aktibong galaw. Ito po ay isang aktibong bagay na nangyayari sa atin na dapat nakikita ng bawat tao. Kaya pakatandaan po natin mga kapatid na ayon po sa banal na kasulatan, sa binasa po natin kanina, sa Galatia Kabanata 5, ang kabutihan ay bunga. Di po ba? Ang kabutihan or the word goodness is a fruit of the Spirit. Hindi po ito root or some kind of kalikasan na meron po sa isang tao. Kundi ito po ay produkto ng Santong Espiritu. At dapat nating matutunan na ang kabutihan na tinutukoy po ng banal na kasulatan ay kaloob mula sa itaas. Ito po ay bagay na mula sa Diyos. Hindi po ito likas na nasa tao. Kasi to be specific, makikita po natin that goodness is bunga ng Espiritu. Okay? Kaya ito po ang ating makikita sa salitang kabutihan. So what is goodness according to the Bible as a fruit of the Spirit? So we have 3 points, mga kapatid, na makikita po patungkol po sa salitang kabutihan. Una, ano dapat ang pag-iisip natin pagdating sa salitang kabutihan? What is the correct mindset for this virtue or this fruit of the Spirit? Para masabi talaga nating I am living sa katangiang ito o sa bungang ito. Lumalago ako sa kabutihan. Namumuhay ako ng mabuti. So, paano natin mapatutunayan? So, sinasabi dito na mayroong tamang pag-iisip patungkol dyan. So, there must be a correct mindset for goodness. So, sa Salmo po, mga kapatid, makikita po natin, so may dalawa po tayong subpoints. At ang sabi dito, the first subpoint is, he has a deep understanding of the Lord's goodness. Kung ikaw ay tunay na may pagkakilala sa Diyos at tunay na nananahan sa iyo ang banal na Espiritu at tunay mong tinataglay ang bunga ng Espiritu, meron kang malalim na pagkakaunawa sa kabutihan ng Diyos. So hindi lang natin sinasabi na God is good all the time. And all the time, God is good. Hindi lang natin inaawit ang
awitin patungkol sa kabutihan ng Diyos. Hindi lang natin binabanggit na ang Diyos ay mabuti. So on the surface level lang ang ating knowledge about the goodness of the Lord. But kung titingnan po natin sa unang subpoint natin, He has a deep understanding of the Lord's goodness. Hindi lang basta-basta niyang naunawaan ang kabutihan ng Panginoon, malalim sapagkat ito ay personal na pagkaunawa sa kabutihan ng Panginoon. So yun po yung tinatawag nating deep understanding. You have a personal knowledge of the Lord's goodness. Personal mong nauunawaan ang kabutihang ito ng Diyos. Kagaya po ng sinabi sa Psalm 23 verse 6. Sa awit 23 verse 6, ano po sabi ni Haring David? Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So, surely, sigurado ako, tiyak ako, na sa lahat ng araw ko sa buhay na ito, ang laging sumusubaybay sa akin, ang laging katuwang ko sa buhay ay ang kabutihan ng Panginoon. Kaya lagi natin tinitingnan ang bawat araw na mabuti sa perspektibo na meron ng isang mananampalataya. Walang tinatawag tayong bad days. Halimbawa, kinatukaan agad ng maniningil. So, pagising mo pa lang sa umaga ay kinatukan agad ng naniningil. So, is it a bad day para sa atin? So, kung paano tayo i-welcome ng panibagong araw, so paano tayo nag-respond sa panibagong umagang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kahit maraming rason para tayo ay mainis. Kahit maraming rason para tayo ay sabihin natin, aasira na agad ang araw ko, umaga pa lang. Di ba? Maraming pangyayari para masabi nating hindi magandang araw ko ngayon. Tapos nadadala pa natin sa kung saan tayo pupunta. So dito po makikita natin that having a deep understanding of the Lord's goodness will correct our mindset kung paano natin tingnan ang bawat umaga na ibinibigay sa atin. Kung paano tayo nanalangin sa gabi bago ang panibagong araw, Panginoon, ihanda mo po ako sa araw ng bukas, di ba? Naway ang aking puso ay maging handa, maging maayos kung paano ko tanggapin ang mga hamon na kasama ng panibagong araw na ito. So, hindi natin sinasabi sa panalangin sa Diyos na, Panginoon, sana walang problema sa araw ng bukas. Sana walang maniningil bukas. Sana walang magkasakit. Sana walang sabi nga, hindi madagdagan yung mga problema namin. So, wala. Kasi talagang yan po ay bahagi ng ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Pagpapatibay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Psalm 23 verse 6, surely goodness. Amen po ba? Amen. Lagi bang ang kabutihan ng Diyos ang bumubungad sa atin sa bawat umaga? At laging ang kabutihan ng Diyos ang nakikita natin sa bawat segundo ng ating buhay. Kahit may mga kaganapan sa buhay natin na parang ayaw na nating magpatuloy. So, and I shall dwell in the house of the Lord forever. So that's the promise. Okay? Na makikita po natin kapag mayroon tayong malalim na pagkaunawa sa kabutihan ng Panginoon. Also in Psalm 27 verse 13, I believe that I shall look upon the goodness of the Lord in the land of the living. Sinabi rin po ni Haring David na sa kanyang pagtingin sa kabutihan ng Panginoon, wala siyang pangamba sa anumang panganib na nangyayari sa kanya. Sa anumang mga threats na meron sa kanya. Kasi alam naman po natin, si Haring David, maraming gustong magtangka sa kanyang buhay, maraming gustong kumuha ng kanyang pagiging hari, di ba? At isa na nga po doon ay ang kanyang anak. Pero, sa kabila nito, sinasabi pa rin niya, siya'y panatag sapagkat alam niya na ang Diyos ay mabuti. So ito po ang tamang pag-iisip, mga kapatid, para makita natin ang bawat araw
na meron po tayo'y mabuti. Okay? Kailangan tingnan natin ang Diyos sa tamang pagtingin at ito ay ang kanyang pagiging mabuti. Ikalawa, He has a lofty adoration of the Lord's goodness. Hindi lang meron tayong malalim na pagkaunawa sa kabutihan ng Panginoon. Meron din tayong mataas na pagtingin. Meron din tayong mataas na pagkilala sa kabutihang ito ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kinikilala ba natin na ang Diyos ay mabuti? Pinapatotoo ba natin sa bawat araw na ang Panginoon ay mabuti? Magpakailanman. Hindi siya matapat at hindi lang siya mabuti kapag maganda ang sitwasyon natin. Kahit sa madilim na yugto ng ating buhay, siya'y nananatiling mabuti. Sa awit, makikita pa rin po natin in chapter 25, verse 8 to 10. Psalm 25, 8 to 10, Good and upright is the Lord. So, bakit sinabi ni Haring David that good and upright is the Lord? Because, sabi diyan, He instructs sinners in the way. So, siya yung nagtuturo sa mga makasalanan. Sabi dito, sa tamang daan. He leads the humble in what is right. Tinuturuan niya o pinamumunuan niya ang mga mapagpakumbaba sa kung ano ang tama and teaches the humble His way. Tinuturuan niya ang mga mapagpakumbaba sa kanyang daan. Pinopoint tayo ng Panginoon, ito ang dapat mong tahakin, hindi ang tahaking gusto mong tahakin ngayon, kundi itong landas na inilatag ng Panginoon. All the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness for those who keep His covenant and His testimony. So again, ano po sabi? Good and upright is the Lord. So how can you understand, how can you testify that good and upright is the Lord? So sabi dun sa huli, by keeping His commandments, keeping His covenant and His testimonies. So hindi ho mangyayari kung wala lang tayong galaw na mangyayari, walang paggalaw na mangyayari sa atin para sabihin nating mabuti ang Diyos. Kung hindi tayo susunod sa Panginoon, paano natin masasabing ang buti niyo po, Panginoon? Kung hindi natin tatanggapin, kung hindi natin tatahakin yung ibinigay ng Panginoon sa ating landas, paano natin masasabi in the end that good and upright is He? Mahirap yung masasabi agad natin that good and upright, although yes, pero mas ma-appreciate natin yung uprightness and moral excellence or the goodness of the Lord kapag napagtanto natin ang isang pangyayari ay ibinigay sa atin ng Panginoon para mas makilala pa natin siya. Kaya, is the Lord good amidst our trials? Mabuti pa rin ba ang Diyos kahit may pagsubok? Mabuti pa rin ba ang Diyos kahit marami tayong iniisip? Paano kaya bukas? Paano kaya next month? Paano kaya next year? So again, the Lord is good. Mabuti pa rin ang Panginoon. He is good. Thou art good. That's why Psalm 34 verse 8, Oh, taste and see that the Lord is good. Lasapin natin at patuloy nating makita na ang Panginoon ay mabuti. Siya'y mabuti magpakailanman. Mula sa umaga hanggang sa gabi, kahit sa paghimlay natin, kahit sa kahimbingan ng ating pagtulog, siya'y Diyos pa rin mabuti. Is it not the goodness of the Lord na tayo nakakagising pa rin sa bawat umaga? Hindi ba ito'y kabutihan ng Diyos na kahit konti lang ang tulog natin, nakakabawi pa rin ang ating lupang katawan? Hindi ba ito ang kabutihan ng Panginoon na sa kabila ng ating kagipitan, hindi tayo totally dumarating sa point na talagang wala tayong makain? Sapagkat ang Diyos pa rin na nagpo-provide sa atin. Di ba? The means kung paano po mapunan ang ating pangangailangan, ang Panginoon din na nagbibigay. Kahit ang mga kung ano-anong nakikita natin sa paligid na tumutubo ay ginagamit din ng Panginoon
para sa ating kabusugan. So, mas nakikita natin ang ibang bagay, mas na-appreciate natin kahit ang mga mumunting bagay. Kapag na-experience natin yung kagipitan. Let's say, pagka tayo po ay namumroblema sa kung anong kakainin natin, so, nandun talaga na ipinapaunawa sa atin ng Panginoon, ito, nandito. At hindi tayo talaga totally pinababayaan ng Panginoon. Kaya, again, ito po ang tamang pag-iisip. Bago natin sabihin, I am growing or I am doing kung ano yung sinasabing bunga ng Espiritu which is goodness, kailangan muna nating makita kung ano ang kabutihan ng Panginoon, ng personal. Hindi lang basta kilala natin siyang mabuting Diyos, kundi personal nating naranasan, napagtanto, at pinatotohanan natin sa ating buhay na tunay po na ang Diyos ay mabuti. Kahit mainit ang panahon, mabuti pa rin ang Panginoon. Di ba? Kahit maraming discomfort sa buhay, mabuti pa rin ang Panginoon. So this is the mindset. Okay? Kailangan itama natin ang pagtingin sa kabutihan ng Diyos para maitama din natin ang paggawa natin ng mabuti. Next is the meaning of goodness o ang kahulugan ng kabutihan. So ano nga ba ibig sabihin ng salitang goodness? Is it only doing good? Kasi mga unbelievers gumagawa din ng mabuti. Pero this goodness, again, is the fruit of the Spirit. Only those who have the Spirit can practice goodness. According sa sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya ang salitang goodness po dyan, it's more than a virtue. Hindi lang ito isang mabuting katangian o isang mabuting pag-uugali. It's not only about good manners, mabuting pag-uugali. Ang sabi dito, it describes active goodness and moral excellence. Ano po ang kaibahan nito doon sa konsepto ng isang hindi mananampalataya na gumagawa ka lang ng mabuti? Dahil ang salitang goodness po sa Biblia, sabi dito, it implies beneficence or being profitable. May kapakinabangan ang kabutihang ito. Hindi lang basta mabuti ito. Iba po yung salitang mabuti dahil ito yung kanyang kalikasan. Pero pag sinabi nating active goodness, iba na po ang pinag-uusapan. Dahil pinatutunayan po ng mga tao na ito talaga ay nasa atin. Hindi lang sa natin sinasabi. Okay? So yun po yung kaibahan ng salitang goodness dito po sa salita ng Panginoon. Hindi lang goodness in a way na ikaw ay gumagawa ng mabuti. Dahil meron din mga hindi mananampalatayang gumagawa ng mabuti. Pero ang sinasabi ho dito is goodness na kung saan na ipapadama natin, na iaabot natin sa mga tao. This is active, beneficent, benevolent goodness. Sa madalit salita po, ito po ay kabutihang aktibo. Okay? Ito po yung kabutihang operative. Gumagalaw siya. Buhay. Living. It's because it is the fruit of the Spirit. Okay? So, sabi dyan, it describes active goodness and moral excellence. And the Greek word implies beneficence or being profitable, and it is the energetic principle of what has been made to every Christian by God through the Holy Spirit. Energetic principle. Not only principle, but energetic principle. Sabi nga, it works in us. Ito'y gumagalaw sa atin. Ito'y buhay na kumikilos sa atin. That quality. Okay? That's why every Christian must be active in showing goodness. Hindi lang tayo passive, tumatanggap tayo ng kabutihan ng ating kapwa Kristiyano. Tayo din ay maging aktibo sa pagpapakita ng kabutihan. Mga kapatid, yan po ang tinatawag na katangian o bunga ng
kabutihan. Hindi lang tayo passive na tumatanggap ng kabutihan ng ating kapwa Kristiyano, tayo din ay aktibong gumagawa ng mabuti para sa ating kapwa Kristiyano at maging sa mga tao. Kaya sabi po dun sa Santiago, chapter 1, verse 17, every good, lahat ng mabuti na kaloob ay mula sa Kanya. It's from above. It comes down from the Father of lights, with whom there's no variation of shadow due to change. That's why the question here, how will they know the goodness of God personally without you being active in doing good? So gusto nating makakilala ang mga tao sa Panginoon. Gusto nating ang ating mga kapatid ay lumago sa kanilang pagkakilala sa Panginoon. Pero kung tayo na hindi aktibo, na nagpapakita ng mabuti sa Kanya, so pag sinabi kasing mabuti is general. Pero to be specific, halimbawa, kung hindi ka generous sa iyong kapatid sa Panginoon, so anong fruit ang may share natin sa Kanya? Anong produkto na meron tayo na masasabi nating nakikita sa atin? How will they know the goodness of God personally without you being active to do good? Kaya mga kapatid, ang kabutihan ay aktibong nakikita sa isang mananampalataya. Hindi lang ito mabuti na ang mga Kristiyano ay mabuti. So how? Paano natin mapatutunayan talagang mabuti ang isang lingkod ng Diyos? Sinasabi po dito, bunga ng Espiritu. Okay? At sana hindi tayo maging katulad ng sinabi po sa aklat ng Santiago, Kabanata 2, na may isang taong nagsabi, if a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, sabi dito, be warned and filled, go, sabi dito, in peace. Pero hindi natin binigay ang kailangan nila, what good is that? What shall it profit? Kaya wag sanang ang pagiging mabuti natin ay hanggang salita lamang. Kung tunay nating taglay ang bunga ng Espiritu, ang bunga ng kabutihan. Magaling lang tayong magsalita. Magaling lang tayong portray ng mabubuting bagay o mabubuting pag-uugali. Pero actively, hindi pala mula sa atin. Kaya sabi dito, it's more than a virtue. Kailangan maintindihan po natin ang kabutihang ito. Hindi lang po ito kabutihan na katulad ng isang taong walang pagkakilala sa Diyos. Ang kaibahan ng kabutihan na meron ang isang tunay na nakakilala sa Diyos, aktibo siya. Ano po? Kaya kung sino ang mas dapat makilala sa mga mabubuting gawa, sino ang mas dapat makilala sa mga mabubuting pag-uugali, ito'y walang iba kundi ang mga mananampalataya. Amen, mga kapatid? And number 3, the mandate for goodness. So this is an order again for us. Ito po ay pinag-uutos na tayo po ay makilala bilang mga mabubuting lingkod ng Diyos, bilang mga mabubuting katiwala. Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up. So kung hindi tayo titigil sa paggawa ng mabuti, then ito po yung tinatawag nating reaping o pag-aani sa ating itinanim. Kaya sabi dito, sowing to the Spirit involves goodness. We are not weary of doing good. Kaya sabi naman po sa verse 10, as we have opportunity, let us do good to everyone. Tayo po ay maging mabuti at gumawa ng mabuti sa lahat, especially to those who are of the household of faith or household of God.
Sige nga, sinong Kristiyano ang magsasabi na makilala pa rin tayo kung ano yung gusto nating pagkakilala, kung ano tayo before. So, sabi ng Biblia, let us do good and let us not grow weary of doing good. Because the Lord whom we serve is good. Ang pinaglilingkuran natin, mabuting Diyos. Ang Panginoon na pinaglilingkuran natin ay mabuting Panginoon. Ito ay isang proof ng ating pagiging lingkod. Ano po? Na dinuduplicate natin kung ano po ang katangian ng ating Panginoon. Kung paano ang Diyos natin ay mabuti, tayong mga lingkod niya, kailangan ding maging mabuti sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto. Next, children of light characterizes it. Ang mga anak sa liwanag o anak ng liwanag, ito po ang kanilang katangian. Ephesians 5:9. Walk as children of light, for the fruit of light is found in all that is good and right and true. Ano po ang bunga ng liwanag? Ano po sabi dito? It is found in all that is good, mabuti, right, tama, at true or totoo. Kaya ang panukat natin kung anong mabuti, tingnan natin ang Biblia sa paglilingkod natin. Ano ho? Hindi yung kung ano ang panukat ng mga kaibigan nating hindi nakakilala sa Diyos. Kung ano ang mabuti, yun ang ating yayakapin. Kundi kung ano ang mabuti na sinasabi ng banal na kasulatan. At ang sinasabing mabuti ng banal na kasulatan, yan ay walang kinikilingan. Ibig sabihin, wala siyang tinatago. Isinisiwalat niya kung ano ang mali at dapat maitama at maituwid. So yun po, ano po? And afflicted ones for Christ pursues it. So yung mga inuusig, alang-alang kay Kristo, ito pa rin ang kanilang pinagpapatuloy. Kaya sabi po sa 2 Thessalonians 1, sapagkat ito pong mga taga-Thessalonica, they were persecuted also, sabi dito, kasi sabi po dito sa verse 4, therefore we ourselves boast about you in the churches of God for your steadfastness and faith in all your persecutions and in the afflictions that you are enduring. So, ang mga taga-Thessalonica po ay mabigat din ang kanilang pinagdadaanan sa kanilang paglilingkod, but they strive sa kanilang pananampalataya. Kaya ito po ang naging panalangin ni Apostol Pablo para sa kanila. To this end, we always pray for you that our God may make you worthy of His calling and may fulfill every resolve for good para sa ikabubuti. Kaya ang pagtitiis, ang pagpapagal ng mga mananampalataya is for our good or for their good. Hindi po ito para sa ikasasama. Ano po? And every work of faith by His power. So pursue goodness. Be active in doing good, brothers and sisters. Huwag sanang pag tayo po ay nagpapatotoo ay tumatanggap lang tayo ng kabutihan. Sa pasasalamat natin sa Diyos, lagi nating sinasabing, ang buti talaga ng Panginoon. Sa maraming bagay, sa maraming dahilan, ang buti talaga ng Panginoon. Pero hindi natin ipatotoo kung ano yung naging response natin sa kabutihan ito ng Diyos sa atin. At sa kung anong kabutihan din ang naipakita sa atin ng ating kapatid. In return, hindi rin natin naibabalik. Kaya ito po ang hamon sa atin. Tayo'y maging aktibo sa paggawa ng mabuti. Sapagkat yan ay bunga ng Espiritong nasa atin. Mapwera lang ho na wala sa atin ang Santong Espiritu. Kung hirap tayong gumawa ng mabuti,
Kung hirap tayong tingnan ang bawat araw na ito'y mabuti, ayon sa pagtatakda ng Panginoon, isipin natin, sabi ng banal na kasulatan, ito'y bunga ng Espiritu. Saklaw nito ang lahat, mula ulo hanggang talampakan. Kung paano natin tanggapin, tingnan, isagawa ang mga bagay na ito, kailangan nakaayon po sa ating kaligtasan. Kaya muli, mga kapatid, hinahamon po tayo ng salita ng Panginoon. Maging aktibo tayo sa mabubuting gawa. Dito tayo nilikha ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, marami pong salamat sa inyo pong salita. Salamat po sa isa pang katangian na patuloy niyo pong ipinapahayag sa amin at ipinapaalala na kaming inyo pong mga iniligtas ay makilala rin sa katangiang ito. Na hindi lamang kami beneficiary ng inyo pong kabutihan. Kami din po ay maging instrumento ninyo para maipamalas namin ang kabutihang bunga ng Espiritu, O Diyos, sa mga taong hindi pa kayo nakikilala. Kaya muli po, salamat sa lahat ng ito. Sa pagturo niyo po at patuloy niyo pong pagpapaunawa sa katotohanan ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.